Ito ang lupain na tinaguri ang Promised Land. Naniniwala ang mga Hudyo na sa kanila talaga pinamana ng Diyos Ama ang lupain ng Israel. Subalit ang mga Hudyo ay di naniniwala sa isang importanteng aspeto. Hindi sila naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay ang Mesaya na magliligtas sa lahat. Kahit na sagrado ang paniniwala ng mga Hudyo, nakakapagtaka na di sila naniniwala sa anak ng Diyos. Ano kaya ang dahilan bakit hindi itinuturing ng mga Hudyo na Mesaya si Jesus Christ? Nakasaad ba sa Hudaismo na si Hesukristo at ang Mesaya ay hindi iisa? May pruweba ba ang mga Hudyo na hindi talaga Mesaya ang Panginoong Hesukristo? Masinsinan nating alamin ang sagot sa mga katanungan. Noong unang panahon ayon sa banal na Biblia, si Abraham ang pinili ng Diyos na mamuno sa Israel. Nagpakita ang Diyos kay Abraham at inutusan niya ang matanda na lisanin ang kanyang lupain at pumunta sa Canaan. Pinangako ng Diyos na mapupunta kay Abraham ang Canaan at ito ang magiging tanyag na lupain ng Israel. Sa Israel ayon sa Diyos, maraming tao ang pagpapalain at ang mga kaaway ng lahi ni Abraham ay isusumpa. Dahil sa makapangyarihang pangakong ito, nabuo ang Israel mula sa West Bank, Gaza at hanggang sa Jordan at ilang mga bahagi ng Syria at Lebanon. Sa kabila ng pangako ng Diyos, matinding palaisipan pa rin kung bakit iba ang tinuturing na Mesaya ng mga Hudyo. Ang unang dahilan ng argumento ay hindi daw natapos ni Jesus ang kanyang misyon. Ayon sa propesiya, ang misyon ni Jesus ay pag-isahin ang buong mundo at tapusin ang lahat ng kaguluhan. Nang mapako si Jesus at mabuhay ulit, hindi pa rin niya natapos ang misyon. Talamak pa rin ang kaguluhan sa buong mundo at marami pa rin ang naaapi. 2,000 taon na ang lumipas at mayroon pa ring persekusyon, lalo na sa mga Hudyo. Samantala, ang mga Kristiyano naman ay naniniwala na ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus ay isang sakripisyo na tumubos sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang kasalanan na ito ay nag-ugat sa ginawa ni Eva at Adan. Ayon din sa Matthew 28:18-20, ang Panginoong Hesukristo ay may otoridad sa langit at lupa. Iniutos umano ng Panginoon na baptimosyan ang lahat ng mga bansa. Pinahayag din ng Panginoon na kahit kailan ay hindi niya iiwanan ang sangkatauhan. Ang ikalawang anggulo na tinitingnan ng mga Hudyo ay ang pisikal na pagkapanalo ni Jesus Christ sa digmaan. Para sa mga Hudyo, hindi pa natutupad ang pagkapanalo ni Kristo at sa hinaharap pa ito mangyayari. Ayon sa mahahabang pahayag ng Revelations, pinahayag ng Revelation chapter 20 na maghahari ang Panginoong Hesukristo sa loob ng 1,000 taon at sa panahong ito itatapon ng dyablo sa kailaliman ng lupa para hindi na niya malason pa ang bagong kaharian. Pagkatapos nun ay maghahari na ang Panginoong Hesukristo at magkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Para sa mga Hudyo, wala pang global peace dahil di pa natatanggal ang lupa at langit o ang Gog at Magog na kinabibilangan ng maraming lahi. Naniniwala din ang mga Hudyo na ang Gog at Magog ay magiging matinding kalaban ng tagapagligtas o Mesaya. Ang pagkatalo ng Gog at Magog ay magdadala ng bagong kinabukasan kung saan ang Mesaya na ang totoong hari ng sangkatauhan. Ang mga Kristiyano rin ay naniniwala sa paglalaban ng Mesaya at Gog at Magog. Mas kumbinsido lang ang mga Kristiyano na ang Gog at Magog ay mga magkakasaping bansa, simbahan at mga syudad. Ayon sa Isaiah chapter 11:10-16, isisilang ang totoong Mesaya mula sa lahi ni David. Ito ang magsisilbing hudyat na dapat magtipon-tipon ang lahat ng mga bansa sa buong mundo. Ang pamumuno ng Mesaya na hari ay magiging mapayapa at maluwalhati. Dagdag pa rito, gagamitin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan para pagtipunin ang mga mamamayan na kasalukuyang bihag ng mga bansa at imperyong tulad ng Assyria, Elam, Hamath, Babylonia at mga isla sa Mediterranean. Magiging mapayapa ang buhay ng lahat, mawawala ang inggit ng Israel sa Juda
at ibang mga bansa at magiging masaya din ang mga bansa sa pakikisanib sa Israel. Hindi pa diyan nagtatapos ang paghahari ng Mesaya. Makikipagdigma din ang Mesaya kasama ang Israel at Huda laban sa mga Filisteo sa dakong kanluran. Ang mga bansang ito ay puno ng kasalanan at karahasan. Dadalhin din ng Mesaya ang pakikidigma sa mga makasalanang bansa sa dakong silangan. Kukubkubin ang kanilang mga ari-arian at idadamay pa ang Edom, Ammon at Moab. Gagamitin naman ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para patuyuin ang dagat ng Ehipto at bigyan ng buhay ang banal na ilog ng Euphrates. Importante ang ilog ng Euphrates para sa pagpapayabong ng buhay at pagpapatibay ng bagong bansa ng Israel. Paghahanda rin ito sa oras na dumating na ang bagong Jerusalem kung saan lahat ay magiging masaya at mapayapa. Ngunit pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan ang dyablo na binaon sa lupa. Gaganti ang dyablo dahil matagal itong naghintay. Kokontrolin niya ang mga bansang sakop ng Gog at Magog at magdadala siya ng madugong gera laban sa Israel. Ito rin ang panahon kung saan aangat ang Antichrist. Marami ang naniniwala na ang dyablo at ang Antichrist ay iisa. Sa totoo lang, ang Antichrist ay manggagaling sa iba't ibang panig ng mundo pero may marka sila ng Babylon. Ang layunin ng Antichrist ay kalabanin ng Panginoon at magpanggap na siya ang tagapagligtas. Nakikinig sa udyok ng dyablo ang Antichrist at siya rin ang magiging dahilan ng pagkaligaw ng mga maraming simbahan sa silangan at kanluran. At dahil hindi alam ng mga Hudyo kung sino ang totoong Mesaya, hindi kaya malinlang sila nang maimpluwensya at makasalanang Antichrist. Hindi magtatagumpay ang dyablo dahil gagamitin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para magpaulan ng apoy sa mundo. Marami ang mamamatay, guguho ang langit at lupa, dahilan upang tuluyang mahulog ang dyablo sa dagat-dagatang apoy. Ang mga namatay ay lilitisin depende sa kanilang ginawa noong sila ay buhay pa. At lilitaw ang bagong Jerusalem kung saan wala ng kamatayan, karahasan, sakit, corruption at paghihirap. Ito na marahil ang tinatawag nilang eternal paradise. Talaga nga namang matindi ang pruwebang hinihingi ng mga Hudyo bago nila tanggapin na si Hesukristo talaga ang Mesaya. Matagal na panahon pa ang gugugulin bago dumating ang katotohanan. Posibleng maging huli na ang lahat para sa mga Hudyo kung hihintayin pa nila ang pagbabalik ni Kristo bago sila maniwala. At hindi ba nakaayon sa kasulatan na malilitis ka base sa iyong paniniwala? Mas malaki pa ang tsansa na mauna pang mamatay ang malaking porsyento ng mga Hudyo bago ang araw ng paghuhukom. Ayon naman sa teksto galing sa Hudaismo, hindi maituturing na propeta ang Panginoong Hesukristo. Sa panahon ng kapanganakan, paglaki at paglilitis kay Jesus, naniniwala ang mga sinaunang Hudyo na tapos na ang panahon ng mga lumang propeta na tulad ni Zechariah, Haggai at Malakay. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit galit na galit ang mga Hudyong saserdote kay Jesus noong unang panahon. Kamangha-mangha rin na tinuturing ng Islam na totoong propeta ang Panginoong Hesukristo. Ayon sa Quran, isang magaling at makapangyarihang propeta si Jesus at sinundan lamang siya ni Muhammad. Si Jesus rin di umano. Ang nakahula na magiging propeta si Muhammad, binansagan pa nga niya ito ng pangalang Ahmad. Suportado rin ng Islam na si Jesus ang magsisimbolo ng kadakilaan ng Diyos Ama at siya ay uupo sa kanan ng Diyos. Mabigat nga naman ang responsibilidad ng isang propeta. Ang isang propeta na tulad ni Moses at Elijah ay isang dakilang mensahero ng Diyos. Pinapakalat ng propeta ang magandang balita at nagpapahid din siya ng banal na langis sa ulo ng mga piniling tao ng Diyos. May iba't ibang kapangyarihan ang mga propeta tulad na lamang ng kakayahan ni Jesus na gawing alak ang tubig. Bukod sa pagiging banal na propeta, isa ring mataas na saserdote o high priest ang Panginoong Hesukristo. Siya ang nagiging tulay para maligtas ang mga kaluluwa. At siya rin ang tagapaghanda ng mga handog para sa Diyos Ama. Tanging ang mataas na saserdote lamang ang pwedeng mag-alay ng handog sa tabernakulo kung nasaan ang kaban ng tipan o Ark of the Covenant.
Kapag lumapit ang regular na Israelite sa tabernakulo, siya ay mamamatay dahil siya ay makasalanan. Kahit na ang mga regular na pari ay di rin basta-basta makakalapit sa tabernakulo dahil matatanggal din ang kasalanan sa kanyang katawan at siya ay mamamatay. Pero ang pinakabanal na paghahandog na ginawa ni Jesus ay nang inalay niya ang kanyang buhay para tubusin ang kasalanan ng sansinukob at buksan ang sagradong daan patungo sa Diyos Ama. At kapag makabalik na ang Panginoong Hesukristo, di na kailangan pang umasa ng sangkatauhan sa araw dahil siya na ang magsisilbing sagradong ilaw ng lahat. Isa pang anggulo kung bakit di naniniwala ang mga Hudyo na iisa lang ang Mesaya at Panginoon ay dahil sa kasulatan na nagsasabing ang Mesaya ay manggagaling lamang sa lahi ni David. Alam ng mga Hudyo na hindi galing sa lahi ni David si Jesus. Ngunit ayon sa Matthew chapter 1, 1-17 at Luke chapter 3, 23-38, dalawa ang posibleng genealogy branches ng Panginoon. Ang lahi ni Maria ay galing kay Solomon at ang lahi ni Joseph ay galing kay Nathan. Si Solomon at Nathan ay parehas na anak ni David. Hindi ito tinatanggap ng mga Hudyo. Maraming taon pa siguro ang gugugulin bago kilalanin ng mga Hudyo ang pagiging Mesaya ng Panginoong Hesukristo. At sa kabila ng mga nangyayaring kaguluhan at digmaan sa Promised Land, malamang ay humihingi ng kasagutan ng mga Hudyo sa Mesaya. Habang di pa kinikilala ng mga Hudyo ang Panginoong Hesukristo bilang Mesaya, dapat ay umasa na lamang muna sila sa kanilang mga sarili laban sa mga sigalot at pagsubok ng makabagong panahon.